Do you know that God will protect you in every work of the enemy? Because He is your protector. Amen. Amen? Amen. And tonight, mga kapatid, by His word, we will know that each of one is called to be a spokesperson of God. And sabi nga dyan in Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Praise God. Pwede pong pakisabi sa mga katabi natin na before God formed you, He knows you. Before God formed you, Praise God. So mga kapatid, akala natin wala tayong hindi tayo kilala ng Panginoon. But lagi po natin tatandaan na bago pa lang tayo pinorm in our mother's womb. He knows us. Bakit po? Because He is our Creator. Amen. Amen? And atin pong kwentuhan kung sino ba talaga itong si Jeremiah na tinawag ng Panginoon. And sabi nga rito, in Jeremiah, chapter 1, verse 1 to 4, these are the words of Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests from the town of Anatot in the land of Benjamin. The Lord first gave messages to Jeremiah during the 13th year of the reign of Josiah, son of Ammon, king of Judah. The Lord's messages continued throughout the reign of King Jehoiakim, Josiah's son, until the 11th year of the reign of King Zedekiah, another of Josiah's son. In August of the 11th year of the people of Jerusalem were taken away as captives. Sino ba itong si Prophet Jeremiah? Prophet Jeremiah is one of the major prophet. And siya po ay tinawag na the weeping prophet. Kasi siya ay nasasaktan na yung mga kalahin niya is nag-betray kay Yahweh. Mga kapatid, wala pong masama if we are weeping someone else, lalo na pag kapatid natin sa pananampalataya. Even hindi natin kapatid sa pananampalataya, we need to weep for them. Dahil Panginoon niya is iniyakan. Mga kapatid, ang gusto po ng Panginoon sa atin is we need to get the heart of God. We need to have the heart of God. Dahil yun ang gusto sa atin ng Panginoon. And simulan po natin. Sabi, ang God's message is ito po yung sa Jeremiah chapter 1 verse 5 to 4 to 5. Sabi po rito, the Lord give me this message. Ito po is kwento ni Prophet Jeremiah. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nation. Mga kapatid, have you wondered na ngayon is sinisipa rin tayo ng Panginoon sa mundo? Because God wants us to redeem our identity. Talagang gusto ng Panginoon is we need to set apart from the world. Because God is appointed us in our generation ngayon. And everyone who is called by my name, whom I created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. God is physically created everyone of us for His glory, and only the people who discover and fulfill what purpose can bring glory to God. Every man must find out
their purpose from God. So, every one of us, we need to find our purpose to glorify God. Lagi po natin tatandaan na we need to discover what is our purpose. Ang purpose ba natin pumunta ng church is only to receive blessings? Especially yung material blessings or earthly blessings. Nakalimutan natin at ang gusto ng Panginoon is we need to ask Him heavenly blessings. Yung magpapatibay ng pananampalataya natin sa Kanya. Sabi nga kanina, that nakalimutan ko tuloy yung praise God. Sabi nga kanina, kung sino man yung gustong ng kayamanan, but his soul will lose. Wala rin. What a profit a man if he gains the whole world but loses his own soul. Amen? Friend, mga kapatid, dito nga is the excuses of God's calling. Sabi ni Jeremiah rito, is all sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young. Bata pa daw si Jeremiah. Ilang taon ba siya nang tinawag? It's about early 20s. Nasa 17 to 20 siguro siya nung tinawag ng Panginoon. Tayo, yung mga ilang taon na kaya tayo, so hindi naman tayo pare-pares ng taon. But lagi po natin tatandaan at lahat po tayo is tinawag ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Parang hindi kayo na rin naman tinawag ng Panginoon. Praise the Lord. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon. Kaya nga tayo andito. Because lahat tayo tinawag. Wala pong andito na hindi po tinawag ng Panginoon. Ha? Lahat po tayo is tinawag. Amen? Amen. Amen. Napansin kayo? Ako ata yun. Parang kayo na running man. Paulit nga kapatid? Papa? Pinapaalala ako yung mauna dyan. Second day. Nawala na. Wala nang tumutulong. Wala na. Hindi, babalik yun. Yan. Meron- Ulitin lang po natin mga kapatid. Meron pang babae. Walang gawin niyo. Isa pa. Yan. Nahiya. Nahiya ba? Sige, babalik yun mamaya. Yan. Yan. Napansin niyo po, pag tayo tinawag ng Panginoon, tapos sasabihin natin, Lord, I can't speak for you. I'm too young. Diba, nagraranawi tayo? Para tayong si Jonah. But praise God. Alam niyo mga kapatid, mabuti ang Panginoon. Dahil buhay pa tayo. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Amen? Binibigyan niya tayo ng kahalagaan. Dahil gusto niya ipakita sa atin na yung demonyo is nililin lang tayo. Lagi lang tayo sinasabihin, huwag kang magpasakop. Huwag kang magpagamit. Kasi wala ka pang alam. Kulang pa ang iyong kaalaman. Mga kapatid, huwag po nating i-underestimate ang salita ng Panginoon. Dahil kahit nga magsambit lang tayo ng Jesus, pag tayo ay naniwala, ang kapangyarihan ng Panginoon is gagalaw. Amen? And kanina, di ba? Tumakbo. Paano tayong tatakbo? Hindi tayo nakikinig sa salita ng Panginoon. Kung nakinig man tayo, pababayaan lang natin. Ayaw natin magsaliksik sa kanyang salita. We don't want to dig more for the God's word. Sabi nga ng salita ng Panginoon is meditate my word, meditate the word of God day and night. And paano tayo makakuha ng pananampalataya, mga kapatid? And of course, in Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So para hindi po tayo
lagi nating i-excuse kay Lord, na Lord, I am too young. Marami pong binigay sa atin na oras ng Panginoon upang pag-aralan ng Kanyang salita. Dahil pag hindi po natin pinakinggan o hindi po natin binasa ang Kanyang mga salita, is talagang lagi natin sasabihin, Lord, hindi pa ako ready. Ano sasabihin sa atin ng Panginoon, kailan ka pa magiging ready? Ipinagkaloob ko na ang aking mga salita. Wala ka nang ibang hahanapin kasi andito na. Amen? Amen. And sa Kanyang salita, mga kapatid, we need to give reverence to the Lord. Sabi nga sa Proverbs chapter 9 verse 10, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Tinawag po tayo ng Panginoon upang gamitin, maging spokesperson niya. Hindi po sinabi ng Panginoon na tinawag niya tayo upang bigyan lang ng salvation. And what is the purpose of our life? Kung salvation lang ang binigay sa atin ng Panginoon at ayaw natin tanggapin yung pribileyo na ipagkaloob sa atin ng Panginoon na magamit tayo. God wants us to be a blessing to others. Dahil po tayo is nagamit ang Panginoon ng mga tao, a faithful servant. And through us, gusto ng Panginoon na mag-manifest yung glory niya sa buhay natin. Amen? Amen. And huwag po tayong matakot, mga kapatid. Huwag po lagi natin sabihin na, Lord, bata pa ako sa pananampalataya. Dahil ang Panginoon po is binigyan po tayo ng katuwang, the helper. And in John 14:26 it says that, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in the name of Jesus, He will teach you all things. And praise God. Dahil ang Holy Spirit is magtuturo sa atin lahat ng kailangan natin upang tayo is lumago sa pananampalataya and bring to your remembrance all things that I said to you. Narinig po ba natin ang salita ng Panginoon? Amen. And bring to your remembrance all things that I said to you. Kaya po, mga kapatid, lagi po tayong nire-remind ng Panginoon kung meron po tayong mga pinagdadaanan sa buhay, ibigay na po natin sa Kanya. Upang yung salita niya is ma-receive talaga natin. Upang yung salita niya is ma-remember natin. Dahil po, if nakafocus tayo sa ating problema, yung salita ng Panginoon yung kasagutan sa problema natin. And paano natin panghawakan? And sasabihin natin, Lord, parang wala pang answer prayer. Hindi ka nakinig sa Kanyang salita. Dahil focus tayo o nababurden tayo sa mga problema natin. And God used to those who are willing. Naniniwala po ba tayo ito, mga kapatid? That God used to those who are willing. Isa na po doon si Prophet Isaiah. Sabi mo rito, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here I am. Here am I. Send me. Alam niyo, mga kapatid, pag tayo ay nasa bahay lang natin, tayo lang mag-isa, ang Panginoon po is nangungusap sa atin. Kumusta ka po, anak? Ano po? Ano ang iyong gagawin ngayon? Lord, ayaw mo muna kasi magpahinga muna ako. Alam mo yung binibigyan tayo ng conviction ng Panginoon na mag-share ng kanyang gospel. And praise God, kanina may nagpatutuo. Umawit lang. Hindi po ang inawit yung makamundo ha. Inawit ang papuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung glory ni Lord nag-manifest. Amen. Sinakop niya yung lugar. Praise God. And praise God. Glory to God. Yung palibot na ambunan ng grasya ni Lord. Nakita natin na yung salita ng Panginoon is totoo.
Amen. Akala lang natin, kanta-kanta lang tayo, parang totoo kaya yung kinakanta ko. Mga kapatid, totoo po yung pagpuri natin sa Panginoon. Dahil meron pong nabibigayaan na kanyang salita. And, for sure po, lahat po tayo, gusto po natin na tayo ay gamitin ng Panginoon into His vineyard. Gusto po natin maging kasama tayo sa Panginoon upang maging harvest worker niya. And this is the time that God talking to us na magpagamit tayo sa Kanya as His spokesperson. Hindi po tayo ang nagsasalita, mga kapatid, kundi the Holy Spirit itself. The power of the Word of God. Amen? Amen. And, kapatid, na praise God. God works in our weakness. Or, balik mo po. God works in our weakness. Sabi nga rito, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 1 verse 27, but God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Kung tingin po natin, mga kapatid, kung nalilitan po tayo sa sarili natin, yung kapasidad po natin, kumanda po kayo. Dahil gagamitin po kayo ng Panginoon. Amen. It's better, maniwala kayo. That you are His mighty warrior. Kaya minsan, napapansin natin na, Lord, akala ko mahina ako. Salamat, Panginoon, kasi nakakapag-share na ako ng salita mo. Lord, salamat kasi hindi na ako nahiya. Naibahagi yung testimony, yung ginawa mong kabutihan sa buhay ko. Amen? Amen. Mga kapatid, huwag tayong huwag po tayong panghinaan ng loob. Because the grace of God is sufficient. Amen. Siya po ay kumikilos sa atin. Akala lang natin is wala tayong kakayanan. But tayo po ay maniwala. Because God is faithful. Amen? Amen. And it's never too late for the Lord. Amen. Amen? Pakisabi nga sa ating mga katabi, it's never too late for the Lord. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, sabi nga sa Genesis chapter 18 verse 14, is anything too hard for the Lord? No. Wala. Praise God. At the appointed time, I will return to you according to the time of life. And Sarah shall have a son. Praise the Lord. Ito mga kapatid, si Sarah at si Abraham, ilang taon na po sila? Ba't pinangakuan sila ng Panginoon ng blessings? 90 and 100 si Abraham. Kaya mga kapatid, kung ano ang pinangako sa atin ng Panginoon, panghawakan po natin. Amen. Because there is no anything too hard for the Lord. Pag po tayong mag-doubt, dahil pangako ng Panginoon yun eh. Pinapatatag lang tayo ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon sa atin is yung maging persistent tayo sa ating panalangin. Hindi yung ibig sabihin na naging Christian na ako, tumanggap na ako sa Panginoon. Lord, tingi noon. Hindi po siya tingi noon, kundi siya ay Panginoon. Maganda po tayo. Huwag po tayong maging, huwag po tayong ma-board pagka, Lord, hindi mo sinagot yung prayer request ko. Lord, parang imposible naman yung hiningi ko. Ang Panginoon ang nagsabi na walang imposible sa Kanya. Nothing for man, it is impossible. But for God, nothing is impossible. Amen?